Glitter cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Sa mga nagtatanong kung paano natin ginawa yung glitter cake para sa ating birthday, eto na yon mga mi. Simple tutorial lang naman at napakadali lang nitong gawin. Ayan, itong cake na napili ko is bento size lang naman and ginawa ko siyang heart shape and color red kasi nga bala ko din talaga na color red ang theme ng aking photoshoot. Hindi ko nga lang expect na pati yung buhok ko magmamatch din sa theme na gusto ko, 'di ba? Ayan, mamula-mula ang ating buhok. Pero carry na 'yan, at least 'di ba, matchy-matchy. Medyo nag-i-echo lang yung boses natin kasi medyo walang laman dito sa isang kwarto kung nasan ako. May pagka-maingay kasi dun sa kabilang kwarto. Pero carry na yan, naiintindihan nyo naman ako, di ba? Ayan, dahil pala yung cake natin, red velvet po yan with cream cheese filling. Kasi nga, sawang-sawa na ako sa chocolate. Puro chocolate na lang yung ginagawa ko. Although, sawa pa rin ako sa red velvet. At sa kahit anong flavor na ginagawa ko, mga mi, kahit na cake ko yan, ewan ko ba? Syempre, siguro dahil araw-araw na ako gumagawa ng cake. Nasusuya na rin ako sa pagkain ng mga tira-tira niyan. Actually, hanggang ngayon, nandito pa rin yung red velvet cake. Meron lang isang slice dahil kinahin ng anak ko. Pero ayan, masarap naman yan dahil isa yan sa ating mga bestseller kapag ka hindi ka mahilig sa chocolate. At ayan na nga, pagkatapos natin siya lagyan ng crumb coat at yung ating first coating na color white, nalagyan na natin siya ng red na color. Hindi ko na siya pinaka super duper red kasi sprayan ko din naman yan ng luster dust mamaya. Bale, ang goal natin is maging parang monochromatic na merong glitter or kumikinang yung cake natin sa madilim. Ayan. And napansin ko na napadulo natin yung cake kaya inusog natin. Gumamit ako ng barbecue stick para itusok. Tapos yung spatula natin para itulak yung cake sa bandang gitna. Medyo nahirapan pa ako dyan kasi nga may glucose syrup yan sa ilalim. Madikit na madikit talaga yan. Pero ayan, na-survive naman natin. O diba, panggahan? Simple lang din yung gusto kong design dahil siningit ko lang din talaga to pang photoshoot. Tapos ayan, naglagay lang tayo ng border na piping dito sa heart shape natin para talagang litaw yung pagka-heart shape niya. Yan yung open star tip na maliit. Ayan, nilagyan natin sa may bandang taas. And then, naglagay din tayo dito sa may bandang side, nakatikit dun sa taas na border natin para mas litaw na litaw yung pagka-heart shape niya. And then, syempre, aside from that, naglagay din tayo ng border dun sa pinakailalim para naman matchy-matchy siya. Ayan, simple lang, hindi ko na binonggahan kasi talaga ang gusto ko lang ma-achieve is yung glittery effect doon sa cake. 8 inches pala yung size ng cake board na yan at nagmukhang malaki lang din yung cake natin kasi bento size lang yung cake natin na yan. Nagmukhang malaki yan kasi nga tumabas tayo dun sa dalawang gilid tas pinatong natin dun sa taas para mag-heart shape siya. Magandang technique yan para walang tapon or walang sayang sa mga cakes ninyo. And at the same time, ayun nga, magmumukha siyang malaki. Ayan na yung luster dust. Color red yung binili natin na luster dust spray. And then, itong ipapatong natin dito sa taas, ayan, sanding sugar or sugar sand yan, na shinake ko dito sa may container na merong color red na luster dust para magkulay siya kasi yung sanding sugar na meron ako is color green at hindi na ako bumili kasi sayang naman. Pang photoshoot lang naman yan, sa akin lang naman yan. So, ayun. Pero kapag pang benta nyo yan, mas maiging bumili kayo sa kung anong color yung bet ni customer. Tapos, ayan, in-spread lang natin siya. Kaya ako naglagay ng sanding sugar. Hindi lang ako naglagay ng direktong glitters dyan sa may taas kasi may tendency na mag-moist yung cake syempre. Tapos, didikit yung glitters. Pag inihipan mo, hindi na siya lilipad. So, kumbaga yan yung pinaka-cover. At ayan ang itsura niya kapag ka medyo may pagkamadilim ang area. O, di ba, bunggahan? Tapos, pakita ko sa inyo kung paano natin siya pin-repair. Ayan yung luster dust natin na glitter, na edible. Ayan. Binudbud lang natin yan sa taas. Pwedeng punuin nyo yan ng luster dust, pero since sa akin lang to, dinamihan ko na lang yan sa bandang gitna. Anyway, ang purpose nga natin is merong lumipad na maraming glitters pag inihipan. So, pinaghalong rose gold at saka red yung aking binudbud dyan. Ayan. Mas maganda na gawin nyo yan kapag pipick upin na or malapit na kayong mag-deliver. At ayan na ang ating candles. And syempre, maglagay tayo ng konting effect sa ating video after natin siyang sindihan. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan, inedit natin. Dinarken natin yung video natin para makita talaga yung kinang, lalong-lalo na yung glitters. At ito na ang final result.
O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!